Hi, welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video nito aking tuturo sa inyo, Operations on Sheet. So ngayon po ang ating topic, paano kukunin ang onion sheets and intersection of sheets. Tapusin nyo lamang ang video nitong sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon, bago tayo mag-proceed sa ating topic na ito, tayo muna ay mag-shout out. Ito sa ating comment section, naka-receive tayo ng pa-shout out. Shout out kay Nathan Lokaba. So ngayon, proceed na tayo. Ngayon, alamin natin ano ang ibig sabihin ng sheet. In the mathematics, ang ibig sabihin ng sheet is any collection of objects. Okay? Any collection of objects. Example. Okay? Sheet of A. Okay? For example, A, B, C, D, A. Okay? So, ito ay sa alphabet. Okay? So, ito po yung ibig sabihin ng set. So, any collection of objects. Okay, another example about the number 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, ito po ay mga number. Ngayon, sa bawat object, ang tawag naman dito sa kanila ay elements. Okay? Each object in a set is called element. For example, set of A. Okay? Set of A is A element. Okay? A element. So, A element is the set of A. Okay? Another B element. Okay, B element is the set of A. Okay, ano ibig sabihin ng onion set? The onion of sets A and B written A symbol of U and B. Okay? So itong U, ito yung ibig sabihin onion. Okay? Onion. Okay, so yan po ang kanyang symbol ng onion. Hindi siya AUB. Okay? Ang onion set is written like this. Okay? Ang ibig sabihin, pag sinabing onion, is the set of all the elements that are in A or in B or both A and B. Okay? So yung mga elements ng A at saka B, pagsasamahin natin sila. Example number 1. Example, yung A, ang kanyang element ay 1, 2, 3, 4, 5. Ang set B, ito set 2, 4, 5. Okay? So, pagsasamahin natin itong dalawa. Okay, pag sinabing set of A, onion set of B. Okay? So, pagsasamahin natin. Okay? At ang pag-arrange ng kanilang number ay ascending. Okay? Mula sa maliit hanggang sa pataas. Okay? Ascending order. So, example, 1, 2, always laging magsulat ka ng kama. Okay? So, makikita natin yung A at saka yung B, mayroon silang parehas na may 2. Pero isa lang ang ating susulat. So, take note, no repetition. Okay? Isa lang ang susulat natin kapag may nakita kang kapareho. Next, 3. Next, 4, kapareha ulit. Isa lang susulat natin. Then, 5, kapareha ulit. So, that is 5. Okay, isa lang. Nakita natin, isa lang ang ating sinulat. So, ito ang onion. Okay?
pinagsama natin ang set A at saka yung set B. Okay? Makikita natin ascending order 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so take note that. So yan ang onion sets. Okay. Paano naman ang intersection? Okay, intersection of sets A and B written. Ito naman ang symbol ng pagsulat ng intersection. Okay, A, then inverted U. Yan. Inverted U, kabaliktaran siya ng U, ng U. Okay. Yan. So, yan ang symbol ng intersection. So, dito, yan ay U. Dito ang kabaliktaran, inverted of U. So, intersection. Ano ibig sabihin ng intersection? Intersection of sets A and B written like this. Okay? Is the set of containing the elements that are in both A and B. Example sa intersection of sets. Okay? Another example tayo about sa intersection. So example, may given na ganito. Let us say 2, 3, 4, 5, 6. Ang set B 1, 3, 5, 7. Okay. So ano ang intersection ng set A and B? Okay? Anong ibig sabihin intersection? Yung pinaka-common na mayroon sa kanila. Okay? Containing the elements that are in both A and B. Okay? So, sulat natin dito. So, ito ang kanyang pinapahanap intersection. Okay? So, sa dalawang set na ito, ano ang pinaka-common? Tingnan natin. Ang pinaka-common nila ay para sila may 3. Sumunod, 5. Para sila may 5. So, ang kanilang intersection ay 3 and 5. Okay? So, yan lang po ang pagkuha ng intersection of sets. Okay? 3 and 5. So, ang union, pinagsama natin ang kanilang elements. Take note, no repetition. So, para sa may number, pero isa lang ang kukunin mo doon. Dito naman, yung common sa kanila, parehas sa number, pero isa lang kinuha natin sinulat. Yung common sa kanila, na meron sa kanila, yun ang isusulat natin isang basis lang. Halimbawa, itong 3, isa lang. Yung 5, para sa may 5. So, ito ang intersection of sets. Ngayon, kung mayroong tutunan, huwag kalimutang pinutin ang like, at kung pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang pinutin ang subscribe, maging ang notification upang kayo ay laging naka-update sa mga bagong video na i-upload sa aking channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.